galing sa kabahayan ng Palbong, Batong Buhay sa Bulacan Occidental, Mindoro. Tayo ay paakyat sa bundok gamit ang ating motorsiklo upang akyatin ang kamutihan ni Ginalyn Inoy Balancio. Dahil mahirap na ang daan, ay minabuti na naming bumaba ang magkapatid na si Jessa at si Ading, at ako na lang po ang magdadrive ng motor sapagkat talagang mahirap na ang daan. Pangit na pala dito. Saan ba? Doon pa pababa. Wow, kagaling oh. Ay. Ay. Ay, namamas ko. Galing ah. Oh. Kagaling magsakay ng kalabaw. Oh, ba? Maghahukay kami ng kamuti ng Pasko namin. Kaya nga, naglubog-lubog na. Ah, tangkad ano? Tangkad ng kahoy na patay. Patay na kahoy. Dito makikita sa Palbong, katangkad. Ayan oh. Malayo man ang nilakbay ng motor at paglalakad, bawing-bawi naman kapag nandito ka na sa kalagitnaan ng bundok at makikita mo ang magandang tanawin, ganoon na rin ang magandang bundok at mga magandang tanim katulad ng kamote, ay tunay na marirelax ka nga. Ang Miss Universe ang kahoy na yun. Ito ang mga Miss Philippines. May panghukay kami. Ayan. Ay, oh, may tamaunaw. Oo nga no. Oh, dito marami. Mataba ang lupa dito. Pwede ito ay naulam. Sapsapon. Sapsapon. May sapsapon pala dito. Ito ang kabutihan. Dito tayo kukuha ng kamote. Maghuhukay ng kamote. Gusto ko yung nagalabas na ang laman. Dito tayo. Mas una kasi una naman. Ilang yellow green ang kulay mo. Ito ang kamutihan ni Kuya Balong. Ni Ading. Ay, ni Ading pala dito sa Palbong. Na, may ano pa. Ayan, yan, Makati yan. Kalmot pusa. Kinailang mabait na oh. Mag-ingat sa kalmot pusa. Sapagkat mayroon pala dito sa kamutihan ni Ading Balancio. Yan. Ito ang mga diwata ng Palbong. Ayan. Ay, ito pa. Bumibitak yung lupa. 1-0. Kitang-kita na siya. Tigas ng lupa. Hindi muna aararuhin para yung malalaki lang muna ang kukunin. Ay, nag-ano naman ang kapila. Tawag doon. Gabang tinawan mo. Eh di bakit hindi pa ipaararo? Ang tigas nga. Hindi kayang araruhin? Ay paano yan? Anong gagawin? Ganyan lang? Ang cute, ang ganda pa naman. Paano sa Oh, gaganda ng laman oh. naghihintay kami ng malakas na ulan. Ba't hindi na lang araruhin? Matigas talaga? Ang daming kwan oh. Kalmot pusa. Ingat kayo sa kalmot pusa.
Dito naman tayo. Nangangamuting diwata. Kinain niya ng mabait. Ilang hektarya ito ding na kinamutihan? Duwang ito. May tatlo? May tatlo ito? Wala yata. Mga dalawa siguro? 1.3 lang. Maluwang din to. Marami din kamuti ito. Oo. Ang problema niyan sa niya ibibinta kapag marami na. Ito po ang ating kamutihan dito sa Palbong. Kamutihan ni Jenaline Hinoy Balancio. Yan. 1.3 hectares. Kamuti. Hindi daw pwedeng araruhin dahil matigas ang lupa. Kaya hinuhukay na lang muna. Hintayin umulan bago mag-araro. Tunay nga po na ang bukid ay kayamanan sapagkat magtatanim ka lang, mura lang puhunan, pagod lang sa pag-araro at pagtanim ng kamuti, wala namang puhunan ang pantanim, pero maghihintay ka na lamang. Tawis. Oo. Ito na ang kamuti. Walang laman. Yan, meron pa doon. Maliliit. Seding, meron. Ayun, may dalawang maliit. Yan. Ang naging problema lamang sa tanim na ito ay dahil tuloy-tuloy ang tag-araw. Walang katubig-tubig, walang patubig. Ayan, matigas talaga ang lupa. Hinihintay na umulan para maararo dahil talagang hirap ang araruhin ito. Parang bato na siya. Kaya ito ang problema sa ganitong bukid na walang mapagkuhanan ng patubig. Sahod ulan lamang po. Kaya ito yung mga dapat solusyonan kapag ikaw ay isang magsasaka. Nakarelax ngayong araw ng Pasko. Pagkatapos ng kainan ay minabuting pumunta sa bukid upang mag-ehersisyo, kumuha ng talbos ng kamuti at ganun na rin ang laman nito. Tunay na napakagandang gawain ito para hindi ma-stroke o magkasakit ngayong araw ng Pasko. Huwag pabayaan ang kalusugan habang tayo'y nagsasaya sapagkat isa lamang ang ating buhay. Kailangan natin itong pangalagaan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli. Bye-bye.